Magandang buhay, mga kapatid! Magandang buhay, Father. Amen. This is a beautiful day and it's a beautiful life. Is the person beside you also beautiful? Yes. Wow! Or handsome? Pwede rin? Amen. At naniniwala tayo na ang buhay ay maganda dahil God wants us to be with Him. Amen? Amen. At yan naman talaga ang goal ng buhay, ang makapiling natin ng Panginoon. Kaya naman, in our gospel today, it is taken from that episode, Holy Thursday. Ipapako na, alam na ni Jesus na mamamatay siya the next day. Kaya naghahabili na siya sa mga disciples niya. Pero ang ganda ng sinabi ni Jesus, sabi niya, do not be afraid. Have faith in the Father and have faith also in me. Napakaganda. Kasi madalas, nakakalimutan po natin yun. Madalas, sa dami-dami ng problema sa buhay, kung saan-saan tayo kumakapit, halimbawa, kumakapit tayo sa pera natin, hindi yan pwedeng mawala. Kasi yan ang nagbibigay sa atin ng security. O kaya, kumakapit ka sa mga kaibigan mo, o sa mga pamilya mo, kasi gusto mo, maayos yung relationship. O kumakapit ka sa trabaho mo, o kaya sa mga ari-arian natin. We cling to so many different things. But the message for today is very simple. Kumapit kay Jesus. Pakiulit yun? Kumapit kay Jesus. Sabi sa katabi mo, kumapit ka kay Jesus. Kumapit ka kay Jesus. Amen. And Jesus talks about three things. Sabi niya, ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay. I am the way, the truth, and the life. Maraming beses na po natin naririnig ito. Tama o tama? Tama. Familiar ito sa atin. And so today, baka naman kasi kailangan natin ng paalala, allow me to re-explain to you or to re-explain to us. Ano ba yung ibig sabihin ni Jesus nung sinabi niya, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay? At bakit natin kailangan kumapit sa Kanya? Are you ready? Yes. Alright, number one, sabi niya, I am the way. Pansinin niyo ha, hindi niya sinabing, I will teach you the way. I will show you the way. Hindi niya sinabi yun. Ang sinabi niya, I am the way. Ako ang daan. Hoy, maraming mga magsasabi sa atin dyan. Ang mga tao sa paligid, ako ang pinakamagaling. Ako ang daan. Sa Pilipino, meron tayong tinatawag na padrino system. Pinapadulas, di ba? Minsan, masama po ito ha. Minsan, sa mga may impluensya, idaan mo naman ako. Para makalusot ako. Parang, that's the negative example. But Jesus says, I am the way. Imagine niyo ito. I will give you an analogy. Imagine a person who is terminally ill. May sakit, pero walang perang panggamot. Pero, pumunta siya sa ospital para mapagamot siya. May nakakwentuhan siya, isang lalaki, kinuwento niya lahat ng buhay niya, yung sakit niya, wala siyang pera. Maya-maya, sinabi nung nakakwentuhan niya, ay, alam mo, kayang-kaya ko yan. O bakit? Kasi alam mo, ako yung anak ng may-ari ng ospital. At ako rin yung doktor para sa sakit mo. At ako na rin yung magbabayad ng sakit mo. Hindi ba ng sakit? Ng pa-hospital mo. Ako na rin magbabayad. O di ba? Kung ikaw yung may sakit, anong mararamdaman mo? Ang saya, di ba? And so, anong ginawa? Siyempre, dinala siya sa tatay, na libre ng hospital bills, napagamot, gumaling. Yan yung una. Pag sinasabi ni Jesus, ako ang daan, siya na yun. Huwag na tayo maghanap ng iba pang daan. Huwag na tayong kumapit pa sa ibang mga magpapaligaya sa atin.
Si Jesus ang daan. Kaya pakisabi sa katabi mo, dumaan ka. Dumaan tayong lahat sana kay Jesus. Huwag tayong dumaan sa ibang ruta. Kay ganito, kay politikong ganito, kay artistang ganito. Wala, lahat yan mawawala. Si Jesus lang ang maiiwan. Amen? That's number one. Number two, when Jesus says, I am the truth. Ako ang katotohanan. Ano gusto niya sabihin? Ay, alam natin yan. Marami mga fake news sa mundo. Sa Pilipinas, hindi na natin alam kung kanino maniniwala. But Jesus says, I am the truth. And what does He want to say? I will give you another analogy. Imagine, naglalakad ka sa isang unfamiliar na lugar. Pero madaling araw, makapal yung hamog. Di ba? Pag makapal ang hamog, hindi mo makita yung daanan. Pero syempre may mga kasama ka, so nakikinig ka sa kanila. O, dito tayo sa kanan, dito tayo sa kaliwa. Pero maya-maya, lumitaw ang haring araw, the sunrise. At nung sumikat ang araw, anong napansin mo? Nakita mo finally yung dinadaanan mo, nakita mo yung mga kasama mo, nakita mo rin yung sarili mo, at nakita mo yung araw. Mga kapatid, ganyan po ang ibig sabihin ng truth. Si Jesus yung araw. Tayong lahat naglalakad sa mahamog na mundo. Marami tayong problema. Marami tayong pinapakinggan chismis at marites mula sa kapitbahay. At pag hindi na natin alam kung sinong paniniwalaan, tumingala ka sa araw kay Jesus. Dahil kay Jesus, because of Jesus, we can see ourselves, we can see the people we walk with, we can see the road as it truly is. Yan yung katotohanan. Sasabihin sa iyo ng mundo, ay wala kang kwenta. Sasabihin sa iyo ng mundo, ay mahina ka. Sasabihin sa iyo ng kapitbahay mong marites, ay pautang naman. Di ba? Ang daming false, fake news. Pero anong dapat natin pakinggan? Ang katotohanan mula kay Jesus. And what is the truth? Jesus says, I love you. Kaya pakisabi sa katabi mo, mahal ka ni Lord. At kung close kayo, sabihin mo rin sa Kanya, mahal din kita. Mahal tayo ng Diyos. Amen? Amen. So, number one, I am the way. Number two, I am the truth. Number three, I am the life. Hindi sinasabi ni Jesus, I will give you life. Hindi ganon. Bibigyan kita ng buhay. Hindi. O kaya, hindi rin niya sinabi, minsan may buhay, minsan wala buhay. Hindi. Anong sinabi ni Jesus? Ako ang buhay. I will give you a last analogy. Number three. Ano ibig sabihin ng I am the life? Lahat naman tayo nanggaling sa sinapupunan ng ating mga nanay. Tama? Imagine, isang sanggol nasa sinapupunan ng kanyang nanay. Kung magsasalita yung sanggol at sasabihin ng sanggol, Nanay, napakadilim naman dito. Napakadilim. Ang init-init. Ang sikip-sikip. Nanay, nasaan ka ba? Kailangan kita. Di ba nakakatawa? Kung magtatanong yung isang sanggol sa sinapupunan ng nanay, Nanay, where are you? Because what is the obvious answer? The obvious answer is, if the mother can talk, she will say, Anak, I am all over you. Diba? Pero, ganun din tayo. Sa problema ng buhay, sa dilim na dinadaanan natin, lagi natin tinatanong, Lord, nasaan ka? Hindi kita makita, hindi kita maramdaman. Dasal ako ng dasal, parang hindi ka nagpaparamdam.
Panginoon, hello, I am all over you. Buhay ka dahil sa akin. Nandito ka dahil ako ang nagbibigay ng buhay. Ako ang buhay mo. Because of God, we are alive. Amen? Pakitingnan ng katabi mo. Sabihin mo sa katabi mo, buti na lang, buhay ka pa. Palakpakan natin ang Panginoon. So yan po ang ibig sabihin. Jesus does not only show us the way, He is the way. He does not only tell you what is true, He is the truth. He does not only give life, He is life itself. Kaya ang tanong mga kapatid, bakit kung saan-saan pa rin tayo kumakapit? Bakit ang dami mo pa rin insecurities sa buhay? Bakit kumakapit ka pa rin sa mga padrino mo na politiko, artista, kay father? Huwag niyo na kaming kapita. Hindi. Yung iba, may problema, kumakapit saan? Sa AI, ChatGPT. Anong problema? Anong solusyon? Yan. Kung saan-saan tayo kumakapit, sa cellphone, sa damit, sa ari-arian, all of that will fade away. Kaya ang tanongin natin, ang hamon para sa atin ngayon, mga kapatid, Lord, may I remove all the things that are not necessary. Sana, Panginoon, Ikaw pa rin at Ikaw lamang ang aking kapitan. At kung merong kanta si Lord para sa atin ngayon, ang sasabihin niya sa iyo, kung wala ka nang maintindihan, kung wala ka nang makapitan, kapit ka sa akin, kumapit ka sa akin, hindi kita bibitawan. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya pakitignan ng katabi, pakisabi sa kanya, kumapit ka kay Lord. Salamat Panginoon, Ikaw ang aming daan, buhay at katotohanan. Nawa po, sa pagkapit namin sa iyo, huwag niyo po kami bibitawan. Amen.